Sa patuloy na pag-ikot ng ating mundo, kaya ba nating sumabay sa patuloy na pagbabago nito? La Niña, hindi lang malamig na panahon at malalakas na ulan ang dala nito, dahil nagdadala rin ito ng pasakit sa ating mga tao. Higit sa lahat, ang ating mga magsasaka, dahil sa mga pag-ulan na dating napaghahandaan, ngayon ay tila hindi na mapigilan. Ang dating malalawak na sakahan ay nagmistulang bagong silang na karagatan. Sa dokumentaryong ito, itutunghayan natin kung paano at ano ang naging epekto nito sa ating mga magsasaka. Sa dokumentaryong pinamagatang Lumubog na Yaman. Kuya. Ito na po ba yung purok dos? Purok dos. Salamat po kuya. So yun, sa wakas nakarating din. So, nasa purok dos na tayo ngayon. So anong oras na? Alas 11 na ngayon ng magtatangali. So magre-ready na rin tayo para punta natin si Mang Ernesto. Siya yung magsasakang kakausapin natin tungkol dito sa palayanan. Ane, magandang umaga. Kilala mo ba si Mang Ernesto? Ay, opo, tatay ko po yun. Tawagin ko lang po. Salamat. Itay! Itay, may nag-aaral sa inyo! Mang Ernesto, magandang umaga po. Magandang umaga. Ayaw po ba si Mang Ernesto? Opo. Dahan-dahan na, madalas Magandang umaga po. Kayo po palang pinakang leader ng mga magsasaka dito. Pwede niyo po ba akong samahang ilibot dito sa palayan niyo? Sige po, tara po. So kahit nakapagod, diretso pa. Napakahirap pala ng daanan dito. So lahat po ba ito mga Ernesto ng palayan nakikita ko, nasasakupan niyo po ba ito? Opo, yan. Napakalawak. Pero marami po kayo na mga magsasaka dito. Marami po kami dito na gumagawa dyan. Grabe rin po pala yung mga nagpinsala nyo no? So ang dami ng mga nasayang nyo ng mga pananim. Kaya medyo kailangan mag-ingat, makipot yung daan, maputik. So kahit saan ako tumingin, talagang baha po Opo. Kaya kung makikita niyo po, hindi na pong lumaki ng mga balay namin dahil din po sa nagpinsala po. Gaano katagal na po ba yung nagtatanim? 3 dekada at mahigit na ako nagtatanim. Sa ngayon po, luging-lugi ako kasi pag ganito hong may isa ko na, wala pa hong 100 sako ang aming naaani. Pag ho normal na anihan at wala hong mga sako na, nakakaani ho kami ng mga 400 at mahigit na sako. Sa ngayon no, hindi pa nga ho namin alam kung saan po kami kukuha ng pambili ng pagkain. Dahil nga ho sa wala kaming ani. Bukod sa napakamahal po ng mga bilihin, sobrang mura pa po ng bilhin nila sa aming mga palay. Sa totoo lang sir, sobrang hirap po ng buhay ngayon. Iniwan na ako ng asawa ko, tapos yung isang anak ko may sakit pa. Hindi ko alam kung saan ko siya bibili ng gamot. Napakahirap po ng buhay, lalo't mag-isa kang nagtataguid sa pamilya mo. Tapos may dumadating pa hong ganitong sakuna. Hindi ko na ho alam kung saan po ako kukuha ng ipapangtustos ko sa mga anak ko, sir. Gusto lang ho namin sabihin ng mga magsasaka sa ating gobyerno. Sana ho matulungan nila kami. Kahit sa pagbibigay lang ng libreng binhi at pagpapagawa ng mga irigasyon, malaking tulong na ho sa amin yun. Bilang isang magsasaka, sobrang hirap po kasi pagka ho nagtatagtit at nagtatagbagyuhan, kailangan din ho namin ng tulong galing sa inyo. Dahil kung sa totoo lang ho, tutuusin lang, para na rin ho kami mga bayani ng ating bansa. Tsaka ang isa ko pa pong hinaing, sana ho marinig nila, nataasan ho nila yung bilis sa palay at sa amin po mga inani. Dahil po sa sobrang hirap po ng buhay ngayon, napakahirap din po ng ginagawa namin. Matapos ang gawain sa bukid, ay inibitahan kami ni Mang Ernesto sa kanilang bahay upang mananghalian. Kasama ang kanyang 2 anak ay tahimik nilang pinagsalu-saluhan ang kakarampot na kanin at tuyo na siyang madalas na nakahain sa kanilang hapag, na siyang naglalarawan sa kung gaano kahirap ang kalagayan nila ngayon dahil sa La Niña.
Sa kabila ng mga pagsubok at pasakit, mga luhang pumapatak sa lupain minsay naging yaman, kasabay ang mga tinig ng maasang marinig. Baka sakaling maabutan ng mga kamay na kayang pumawid sa bigat na ipinararanas ng ating daigdig. Nag-iintay na baka sakaling muling masilayan ang pangiti ng langit sa kanila at sa kanilang mga lupain. Patuloy na bumabangon at lumalaban sa kabila ng nagbabagong mundo.